Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga tauhan ng Philippine Army at Air Force nagpaabot ng tulong sa mahigit 86,000 na pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. House Speaker Faustino D. III nanawagan sa bawat Pilipino na iparamdam sa lahat ang biyayang dulot ng pagiging malaya. Department of Labor and Employment na mahagi ng tulong pinansyal at trabaho sa Bicol Region ngayong Independence Day. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng militar sa mahigit 86,000 na pamilyang biktima ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao noong Lunes. Nagsagawa ng clearing operation ang mga Humanitarian Assistance and Disaster Response Team ng Philippine Army para makapag-abot ng tulong sa mga na-isolate na pamilya sa General Santos City, Sarangani at Davao Occidental. Ayon kay spokesperson Colonel Louis de Maala, bukod sa mga search and rescue team, nagpadala sila ng mobile water purification system sa General Santos Medical Center at Purok Filomena sa Barangay Kalumpang sa Gensan para sa mga nangangailangan ng inuming tubig. Nagpadala rin ng response team ang 603rd Infantry Brigade para umalalay sa mga lokal na opisyal ng mga bayan ng Kiamba, Maitum, Maasim, Lake Cebu, Tiboli, Lebac, Kalamansig at Palimbang. Dalawa pang urban search and rescue team mula sa 525th Combat Engineer Battalion ang nagsagawa ng sarili nitong operasyon sa Davao Occidental. Samantala, pinangunahan ng Philippine Air Force ang pag-airlift ng relief goods mula sa Villamor Air Base sa Pasay City papuntang Gensan. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, kabilang sa mga ipapamahagi ang 1,000 Charitimba relief packs mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Inilipad naman ng isang Black Hawk helicopter mula sa 205th Tactical Helicopter Wing ang mahigit 400 family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development at bottled water mula sa Office of Civil Defense na para sa mga biktima sa Davao Occidental, Davao Oriental at Sorsogon. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-128 araw ng kalayaan, nanawagan si House Speaker Faustino D. III sa mga Pilipino na maramdaman ng lahat ang mga biyayang dulot ng pagiging malaya. Sa isang mensahe, sinabi ni D na ang kalayaan ay dapat magsilbing pundasyon sa pag-unlad at pagbangon ng Pilipinas. Sinabi niyang ang tunay na diwa ng kalayaan ay hindi lamang ang paglaya mula sa pananakop, kundi ang pagtutulungan upang bumuo ng mas maunlad, mas makatarungan at mas matatag na bansa. Lumalalim din ang kahulugan ng kalayaan kapag nagbubukas ito ng oportunidad sa lahat para sa disenteng trabaho, dekalidad na edukasyon at mas magandang kinabukasan para sa lahat. Hinimok niya ang kasalukuyang henerasyon na gamitin ang nakamit nilang kalayaan para sa kapakanan ng lahat higit sa sarili. Ang Araw ng Kalayaan o Araw ng Kasarinlan ay paggunita sa paglaya ng Pilipinas mula sa mga mananakop noong June 12, 1898. Balita naman sa probinsya na mahagi ng ayuda at nag-alok ng mga trabaho ang Department of Labor and Employment sa Bicol Region bilang bahagi ng pagdiriwang nito ng Araw ng Kalayaan. Nasa 33 million pesos na halaga ng livelihood assistance at iba pang tulong pinansyal ang ipinamahagi sa mahigit 3,400 na benepisyaryo at 29 na employer sa rehiyon. Ilan dito ay ipinamigay sa ilalim ng mga programa ng ahensyang tulad ng Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantaged Workers or TUPAD at Government Internship Program. Mahigit 1,900 na trabaho naman ang inialok sa ginanap na Trabaho Agad job fairs. Ayon kay Regional Spokesperson Johanna Vigasga,
Nasa 70 exhibitor at tindero ang dumalo at nagbenta ng mga produktong mula sa mga lokal na negosyo at magsasaka. Nagbigay naman ng libreng serbisyo publiko ang Department of Migrant Workers, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development, Pag-ibig Fund at Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At sa balitang pangkalakalan, bahagyang bumaba ang external debt ng Pilipinas sa unang quarter ng 2026 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon sa Bangko Sentral, umabot sa $147.35 billion ang external debt ng bansa kasunod ng pagbaba ng lower non-resident holdings ng mga debt security sa bansa. Hudyat anya ito ng pag-iingat at paghihigpit ng mga investor sa mga bagong sibol na merkado. Bahagyang bumaba din ang external debt na nakakabit sa gross domestic product ng bansa sa 30% mula 30.3% sa kabila ng pagbagal ng ekonomiya. Tumaas ang external debt mula sa taunang $146.7 billion noong March 2025 dahil sa paghiram ng gobyerno at pribadong sektor ng pondo para sa mga proyekto at negosyo. Dagdag ng BSP, nananatiling matatag ang debt profile ng bansa batay sa galaw ng merkado at mga katapat nitong pangangailangan sa pondo. Sa probinsya naman, nakapamahagi ang Department of Agriculture ng hanggang 57.1 million pesos na halaga ng sari-saring tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa Catanduanes. Ayon kay DA Region Spokesperson Lavelia Guarin, personal na namahagi si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ng mga gamit sa pagtatanim, makinarya at tseke para sa insurance indemnification. Kabilang sa naipamahagi sa mga lokal na pamahalaan ang halos 1,200 na sako ng buto ng hybrid palay, soil ameliorant at biofertilizer. Nakatanggap ang Caritas Virac Justice and Peace Incorporated ng 5.6 million pesos para sa Livestock Economic Enterprise Development Project. Namahagi rin ng mga buto ng gulay, fertilizer at proyektong pangbarangay at gulayan sa bayan sa mga eskwelahang nasa ilalim ng High Value Crops Development Program. Umabot naman sa 5.1 million pesos ang halaga ng tulong na ipaabot sa mga kooperatiba mula sa Organic Agriculture Program. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.